Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kabayan, breaking news, finish na. Mga Duterte tatakbo na. Nako, VP Sara, Marcoleta, Palacio at Kongreso na-shock. Yan mga kabayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga karibi natin, nasa thumbnail po natin, umatras na, no? Sa matinding pasabog ng mga Duterte. Nako, OMG, di mapigilan si ex-president Duterte. So dahil nga po riyan mga kabayan, eto no. Si dating Pangulong Duterte ay umatras na po. O ito, ang balita mga kabayan. Itong si dating Pangulong Duterte ay umatras na. Iuurong ang inihaing COC sa Davao City at lilipad patungong 10th City sa The Manila Hotel kasama ang dating Meco Chair Silvestre Bello III. Nako mga kabayan, ano ang ibig sabihin nito? Ayon po yan sa bubuwit ni Deo Macalma. Yan mga kabayan, itatakbo kayang senador si PRRD instead na mayor ng Davao City. Alam nyo, maraming nagagalit no, dito sa ginawa ni Pangulong Duterte. Yung mga hindi pa po alam, no, hindi pa talaga kilala yung mga strategy ni dating Pangulong Duterte, galit na galit. Sabi nila, wala ka naman palang isang salita no. Alam nyo po ba nung tumakbong Pangulo, si dating Pangulong Duterte noong 2016, sabi niya, hindi po ako tatakbong Pangulo. Pero tumakbong Pangulo, nanalo. O ibig sabihin dito mga kabayan, history repeat itself. Nung una sinabing hindi ako tatakbong senador, matanda na ako Maraming nagagalit no ngayon diyan sa comment section. Pero hindi nila inakala natatakbo itong senador. Ito po yung kabuuan ng balita mula po sa Manila Standard mga kabayan. Just in, former President Duterte, Rodrigo, no, canceled his certificate of candidacy, COC for Davao City Mayor, and instead registered to join the 2025 senatorial race on the last day of filing. Mga kababayan, last day po ngayon Last day ng filing po ngayon ng COC. Yan mga kabayan. The report from DZRH Radio said Duterte, who has been faring well in the pre-election surveys for senator, would be returning for national politics in next year's elections. He was withdrawn his COC for Davao City Mayor, which he filed yesterday, October 7. Yan mga kabayan, ang bilis na bago ng isip. Siyempre, kailangan pag-isipan yan. Strategy nga di ba? Para alams na. Ganyan po talaga ang ating Pangulong Duterte. At yan po ang minahal ng taong bayan kung bakit siya nanalo. Di ba? Yung mga strategy ganito, ayaw muna sa simula, pero pagdating sa katapos-tapusan, yan, bibira. Siguro ko, nashock ngayon yung mga kalaban, no? Yung mga senatorial aspirant, no? Ng kabilang bakod, ng kabilang parlor, nashock dito sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Duterte is reportedly set to file his COC for senator at Manila Hotel at the Manila Hotel City Tent, where the Commission on Election set up a temporary office to accommodate a number of aspiring politicians expected to submit their candidacies on the last day of registration period. Yan mga kabayan, sana makahabol, palakpakan po natin. Talagang ito po real talkan lang po tayo. Ito po ang Tatak Duterte. Ito po yung Tatak Duterte. Sinasabi natin, pero marami pong nagagalit, no? Yung mga trolls siguro magalit na galit. Yung mga sinasabi nilang trolls, di ba? Marami pong nagko-comment pero nakalak naman po yung mga profile sa Facebook. Grabe. Anong masasabi niyo dyan mga kabayan? Is this a sign? Sign ba ito mga kabayan? Alams na ito. PDP laban. Straight na po ito.
At si Congressman Marcoleta. Wag po natin kakalimutan. PDP laban plus Marcoleta. Yan po ang ating iboboto mga karabyo natin kasi nakita naman po natin kung paano lumaban ng tama itong si Congressman Marcoleta at hindi man siya kasapi ng PDP laban ini-endorse din naman po siya ni dating Pangulong Duterte. Sabi niya nga po sa isang interview hindi pa man eleksyon pero ini-endorse niya na si Congressman Marcoleta. So yan mga kabayan, anong masasabi niyo dyan dito sa pag-kansela, pag-atras ni dating Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao City at tatakbong senador? Napaka-good news po niyan, di ba? Para naman mabusalan itong mga hinayutak na mga senatongs dyan sa upper house mga kababayan. Okay? At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang hindi pa man nagsisimula ang laban, tiyak nakabado na ang lahat na babangga sa tatlong Duterte at Kong Marcoleta sa darating na 2025 midterm election. Matapos lumabas ang pahayag ng Vice President na si Sara Duterte kamakailan lamang na baka raw tatakbo umano ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang dalawang kapatid. Ang kasalukuyang mayor ng Davao City na si Sebastian Baste Duterte at ang kasalukuyang kongresista ng Davao City na si Paulo Duterte. Taong bayan tila hindi na makapaghintay pa na suportahan at nanawagan na sa mundo ng social media na sana'y tumakbo na raw umano ang tatlong may kamay na bakal sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm election dahil ayon pa raw sa kanila ang mga Duterte lang umano ang tunay na may malasakit sa mamamayang Pilipino at sa bansa at higit sa lahat may takot sa Diyos kaya dapat lang raw umano na maluklok ang tatlong Duterte sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos lumabas ang balita kamakailan lamang na tila kinumpirma ng pangalawang Pangulo sa isang pahayag na ang tatlong Duterte raw ang tatakbo umano para sa senatorial race sa darating na 2025 midterm election sa isang LGBTQ+ event sa Cagayan de Oro na dinaluhan ni Vice President Sara Duterte. Natanong siya ng media kung ano ang plano nilang mga Duterte para sa susunod na taon. Dito sinabi ng Vice President na baka raw tumakbo ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang senador. Tatakbo rin daw ang kanyang kapatid na si Paulo Duterte bilang senador at maging si Baste pero hindi niya nilinaw kung anong posisyon. Tatlo ang Duterte next year. Okay na yan. Tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado sa susunod na halalan. Handa na ba ang taong bayan? Handa na rin ba ang kanilang mga kritiko? Ito kasi ang pasabog na anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa Cagayan de Oro City kamakailan, bagay na pinag-uusapan ngayon sa buong Pilipinas. Tinugunan agad ito ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo at nagbabala na magiging isang political storm ito na posibleng hindi mapigilan o iwasan ng mga kritiko ng mga Duterte. Sa kabilang banda ay pinunto ni Attorney Panelo na muli raw nabuhayan ang mamamayan sa nasabing balita. Alam mo, malaking bagay ito at yung mga tao, matagal nang inaantay nila pabalik na brand of Duterte leadership. Kaya nabuhayan sila. Di ba, tagal na silang nalulungkot sa pagdawala ng Presidente Duterte. Pero ngayon, masaya sila at babalik na ulit. Dagdag pa ni Attorney Panelo, sa ayaw at sa gusto ng Marcos Jr. administration ay hindi na nito maiiwasan pang maikumpara ng taong bayan sa Duterte administration. Hala siguro ang mga Duterte
wala na. Tandaan nila na ang Pangulong Duterte hanggang ngayon ay napakalakas ng kanyang trust and popularity rating. So yan mga kabayan, marami pong nagko-comment, no? Mga galit na galit dito sa pag-kansela. Yan na. Ni dating Pangulong Duterte ng kanyang COC bilang mayor ng Davao City. Pero marami rin ang natutuwa dahil mas kailangan po talaga ang ating dating Pangulo, no? Bilang senador. Sabi ng iba matanda na gahaman pa rin sa kapangyarihan, no? Yan po ang tingin ninyo. Pero iba po yung tingin namin, di ba? Yung tingin po namin, ito yung tunay na pagmamahal sa inang bayan, di ba? Mga kabayan, ito po yung tunay na pagmamahal sa inang bayan. Dahil nakita po ng taong bayan na hindi kurap, no? At pagmamahal, may malasakit sa taong bayan. Kung i-compare mo naman sa administrasyon ngayon, mga kabayan, no? Kung yung sinasabi mong gahaman sa kapangyarihan, maybe it describes the administration, the present administration, di ba? Hindi po yung nakaraan, hindi po yung kay PRRD, no? Kung ikaw yung nag-comment po, kung sino ka man, no? Yung nag-comment na gahaman sa kapangyarihan, tama ka. You really describe the present administration diyan sa gahaman sa kapangyarihan. But the PRRD, wala Saan ang gahaman sa kapangyarihan na nakita mo kay PRRD? Halos nga, diba? Lahat naman ng presidente nagbubuhos, parang binubuhos nila yung buhay nila. O lahat ng politiko, yung mga matitino lang, ibinubuhos po nila ng buhay para sa bansang inang bayan, di ba? But, this administration, wala tayong nakikitang ganun no? Iba po Iba kapag magsalita si PRRD, iba rin po yung impact kapag nagsasalita si PBBM. Pansin niyo po ba? Parang singaw lang Sumisingaw lang kapag si PBBM, pero kapag si PRRD, talagang tatamaan, no? Yung mga masa. Kasi alam ni PRRD kung sinong kinakausap niya, no? Di ba may mga level yan di ba? Class D, Class A, parang gano'n, di ba mga class? Yung pinakamababang klase, yung ng classification ng Pilipino. Doon po, malakas si PRRD. Si PBBM naman, I think dito po siya malakas sa mga oligarko. Di ba? Sa mga oligarko po siya, kasi sabi ng mga oligarko, the economy is very good. Oligarko lang ang nagsasabi na maganda ang ekonomiya ng bansa. Kasi sila lang siguro ang kumikita. How about the poor, no? Yung mga mahihirap, tayong mga mahihirap. Ramdam ba natin yung sinasabi nilang pagtaas or progreso ng ekonomiya sa ating bansa? Hindi. Yan nga po. Pero, di ba? Anong masasabi niyo dyan sa sinasabi niyang gahaman sa kapangyarihan? Well, kung ganito namang klaseng tao ang magiging gahaman sa kapangyarihan, na may pagtulong, malasakit, no? Sa bayan, di baling ganito na ang maging gahaman sa kapangyarihan. Huwag lang yung ganitong puro kurap. Ang mga gahaman sa kapangyarihan, gahaman na nga sa kapangyarihan, gahaman pa sa kaban ng bayan. Diba? Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon? Patungkol sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyo pong opinion. Maraming salamat po.